So yun mga boss, pasok na sana, no? Ayan, nakabit na sana natin. Sakto naman yung tornilyuhan. Ang problema, ayun, nakaangat. Pasok siya mga boss. Kaso yun nga lang, may sobra siya dyan, oh. Nakikita nyo, ayan, oh. Hindi siya pantay doon sa kanto. Tsaka mapapansin nyo yung ECU ng version 2, di ba? Compare dito sa version 3, mas malaki yung ECU na itong version 4. Oo nga, mas malaki. Ayan, oh. Mas maganda, para siyang pang 150 na ECU. So for today's video mga boss, ipag-swap natin yung kaha na itong version 4 ng Honda Click dito sa version 2. So ite-testing natin kung kakasya nga ba yung kaha ng version 4 dito sa version 2. Sa version 3 kasi pasok yung version 2. So ita-try naman natin to. So ano kaya magiging itsura? Tara, subukan na natin. At bago nga natin pagpalitin ang mga pairings nito, ipapakita ko muna sa inyo ano yung itsura nitong version 4. At eto naman yung version 2 natin na naka big bike concept. So make sure na panoorin nyo to hanggang dulo. At huwag nyong i-skip para hindi malaktawan yung mga parts na meron tayong in-adjust. Sa pagbabaklas ng kaha mga boss, meron tayong gagamitin na 4 na tools. Screwdriver, 8mm na T-wrench at 10mm na T-wrench. At syempre, yung flower type na allen. Let's go. Kumuha na ako ng lalagyan ng mga screw. Ito yung sa B4, dito yung sa B2. Para hindi magkagulo yung mga screw natin, pag-iwalayin din natin syempre. So, meron tayong lalagyan. Bitin mga boss, kailangan nyo ng pambaklas ng pairings. Ito, yung mga ganito. At dito nga mga boss, nagsimula na ako magbaklas ng buong pairings sa harapan. Medyo nadalian na lang ako dito sa version 2 dahil kabisado ko na. Mga boss. Ayan. Pwede na natin ilipat to. Pero ito, tatanggalin ko lang din to, yung footboard. Dito nga kailangan natin tanggalin yung footboard natin mga boss. Dahil yung pinakadibdib ng version 4 is mukhang hindi siya magpipit dito. Kaya ang ginawa ko is binaklas ko talaga itong footboard ng version 2 para masukat natin. At dito nga mga boss, inalis ko na rin yung U-box. Kasi tatanggalin ko na yung buong pairing sa likuran. So dito lang ako may hirapan mga boss. Dito sa pagbaklas nitong footboard. Ito. Ngayon lang kasi ako magbabaklas na ito nung footboard ng Honda Click. So, ayan. Babaklasin natin to. Yung mga wirings niyan, tatanggalin natin yung mga socket dyan. Medyo magulo-gulo pa naman tong wirings ni Pogi. So, pero tatanggalin pa rin natin para mapakita ko sa inyo kung fit talaga lahat. Kasi feeling ko ito, hindi pasok to dito sa araro ng B4. Yan. Kaya kailangan papalitan nyo rin to ng pang B4 para kumasya rin tong araro ng B4. Ayan. So, baklasin na natin mga boss. At dito nga mga boss, binabaklas ko na yung pairing sa likod. Nakakunik kasi to sa may footboard natin, kaya kailangan rin itong tanggalin muna. After ko naman matanggal yung pairing sa likod mga boss, binaklas ko na yung pinakailalim nito. At saka itong footboard mga boss. Sa pagbabaklas ng harness nito mga boss, hindi naman kayo mahihirapan sa pagbalik ng mga socket. Kasi may mga designated lang yun na pasok talaga yung socket doon. So yun mga boss, na baklas na natin lahat ng kaha. Hindi naman totally lahat. Ito, iiwan ko to. Kasi hindi ko nababaklasin to mga boss. Kasi ito naka-fittings to eh. Pagka nilagay ko kasi yun, tatabasin ko rin yun. Sayang. So ito, hindi na natin naalisin. Tsaka tong front fender. Kasi ito, pang Click 160 tong tipos ko. So hindi malalagay dito yung stock na fender ng 125. So yan, makikita nyo yung motor ko, si Pogi. Baklas na lahat. Ayan. O, diba? Kita na yung kanyang laman loob. So, ito naman. Baklasin natin. Tapos, lipat na natin dito. Dito nga sinimulan ko ng baklasin itong headlight ng Honda Click version 4. Medyo nahirapan nga ako sa una sa pagbabaklas na itong version 4. Pero sa headlight mga boss, medyo madali lang naman itong baklasin. Basta sipatin nyo lang muna yung mga clip kung saan nakalagay. Huwag kayo basta-basta hugot mga boss pag natanggal nyo yung mga screw. Maaari kasi mabali yung mga clip na ito. Pag nabali kasi yun mga boss, magiging mabibrate na yung kaha nyo kapag binalik nyo na. Pasok siya mga boss. Kaso yun nga lang, may sobra siya dyan, oh. Nakikita nyo, ayan, oh. Hindi siya pantay doon sa kanto.
At dito naman mga boss, binaklas ko na yung footboard nitong Honda Click version 4. Inuna ko nga tanggalin is yung battery muna mga boss. Sa pagbabaklas ng version 4 na footboard mga boss, halos same lang din sa version 2 at version 3. At para maalis nyo nga yung footboard na yan mga boss, kailangan yung tanggalin yung mga socket dyan sa may harness. Tapos meron isang socket dyan na nakakonect din sa ECU. So, yon mga boss, nabaklas na natin yung footboard ng version 4. Lalagay na natin ngayon kay Pogi. Iuli natin tong ilagay yung version 4. Unahin muna natin yung version 2 dito kay Ganda. Yan, salpak na natin. Babaklasin ko pa pala yung likod. So, yun. Subukan natin kung pasok dito kay Ganda. Sa pagbabaklas nga pala ng pairings nitong Honda Click version 4, dito sa bandang likod is medyo mahirap mga boss. Dahil napakaraming clip nito. Kaya kung magbabaklas kayo nito is dapat dahan-dahanin nyo lang mga boss. Para hindi rin mabali yung mga lalo clip. Lalo sa pagkakabit nito mga boss, medyo mahirap talaga. So yun mga boss, nabaklas ko na yung version 4. Baklas na lahat. May tira pa pala. Ayun, yung last part sa ilalim, yung underneath, tsaka yung fender sa likod. Ito rin yung underneath na lang din. So, salpak muna natin yung harapan para makita na rin natin yung itsura. Huli na lang natin yung, madali lang naman yung likod. Dito nga mga boss, isinasalpak ko na itong footboard ng version 2. Medyo nahirapan nga akong ipasok yung mga socket dito sa footboard. So, may napansin lang ako mga boss. Sinasalpak ko na kasi itong mga harness ng battery tsaka yung mga fuse. Ito, hindi kasya dito sa version 2 na footboard. Ang sikip dito. Ayan, tapos tinignan ko yung ECU nitong version 4. Malaki yung socket niya dito. Kaya hindi magkasya doon. Compared dito sa version 2, ito. Yung socket ng harness ng battery ng version 2, maliit. Ayan, oh. Tapos dito, maliit lang din. Ayan, oh. Tsaka mapapansin nyo yung ECU ng version 2, di ba? Compare dito sa version 3. Mas malaki yung ECU na itong version 4. Oo nga, mas malaki. Ayan, oh. Mas maganda, para siyang pang 150 na ECU. Yan yung brand ng ECU niya pala, kaboso. Mas malaki siya. Kaya pala mas malakas yung power nito. Kahit all stock to. Ayan, oh. So, ang ginawa ko dito mga boss, para magkasya yung mga socket, tinabasan ko ng kaunti yung butas para maipasok ko yung mga socket. Konting-konti lang naman yung tatabasin mga boss. Pero ito version 4 to na click mga boss. Tapos version 2 yung footboard na kinakabit ko. Sa version 4 naman, kung magko-convert kayo ng kaha, hindi naman sasabit yung socket dun sa may footboard kasi maluwag na yun. Kaya hindi nyo na kailangan tabasin yun mga boss. Kasi nga, mas malaki yung socket ng version 4. Yung socket ng ECU nito. At dito nga sinasalpak ko na rin yung headlight or yung headlight assembly nitong version 2 mga boss. So yun mga boss, makikita nyo, patapos na sana ako kaso yung taillight, yung socket ng taillight ng version 2 at version 4, hindi siya tugma. Hindi magkasya yung socket na ito. Ayan, oh. Ayan, magkaiba siya mga boss. Papasok ko na sana eh. Pagka ano ko, hindi kasya. Dumi na ng kamay ko. Hindi kasya. Parang nakakatamad na siyang ibalik no? Pagka yung ipagpapalit na siya uli. Ang hirap, ang daming babaklasin. Tanggalin mo yung mga harness. Yan. Kaya ewan ko, baka hindi ko na putulin to mga boss. Hindi ko na isasaksak to. Pero pwede yan, pagpapalitin nyo lang ng wire. Putulin nyo to, tapos kabit nyo yung sa yung sa version 2. So para makabit nyo yung taillight mga boss, putulin nyo yung socket nun. Nililipat nyo yun sa, ito yung version 4, diba? Nilipat ko lang dito sa version 2. Yan, wirings lang. Pero pares lang yan, hindi kayo malilito. Tugman nyo lang yung kulay. So yun mga boss, pasok na sana, no? Ayan, nakabit na sana natin. Sakto naman yung tornilyuhan. Ang problema, ayun, nakaangat. Kaya pala yung grab bar hindi pasok. Kasi yung sa B4, mas mataas yung chassis niya. Ito, compare dito. Yan, mas mataas yun, yung sa B4. Medyo pa ganun siya.
At dito nga mga boss, kinakabit ko na yung version 4 na kaha dito sa version 2 natin na Honda Click. Nai-wirings ko na rin pala yung socket niyan mga boss, kaya plug and play na yung socket niyan doon sa taillight. Kagaya nga ng sabi ko kanina mga boss, medyo mahirap yung pagbabalik ng kaha ng version 4, lalo na itong likod na to. So ayun mga boss, makikita nyo, nasalpak na natin yung version 4 na kaha dito kay Pogi. Ayan, makikita nyo, Pogi na nga oh. Dito nga mga boss, sakto na sana yung kaha ng version 4 dito sa Honda Click version 2. Pasok naman yung mga clip niya. Ang kaso nga lang, yung butas ng pairings na may lagayan ng grab bar is hindi siya sakto dun sa may pinaka-chassis. Pero wala naman naging problema sa akin yun mga boss. Kasi hindi rin naman siya naging mapagpag or mabibrate. At dito nga pala sa video na to, kinakabit ko na rin yung araro at saka yung dibdib. Dito medyo madali na lang tong pagkabit nito mga boss. Dahil kung paano nyo tinanggal yung sa version 4, ganun nyo lang din ulit ibabalik. At dito nga mga boss, ikakabit ko na sana itong headlight. Ang kaso nga lang, hindi ko maisalpak maigi dahil sa wirings ni Pogi. Medyo magulo kasi yung wirings nito mga boss. Kaya inadjust ko pa yung mga wirings nito sa loob. At oo nga pala mga boss, yung headlight ng version 4 pagka sinalpak nyo sa version 2 is hindi gagana mga boss. Kailangan nyo pa siyang ipa-wiring. Pero yung pinaka-eyeline niya is gumagana naman, pati yung signal light. Pero kung gusto nyo nga mapagana yung headlight, pwede nyo yan ipa-wirings mga boss. Hindi ko lang din sure kung kailangan pambaklasin yung pinaka-lens nyan. At dito nga mga boss is malapit na ako matapos. Inabot na nga pala ako ng gabi dito sa pagbabaklas kabit. Hindi rin kasi madali yung pagbabaklas kabit nito mga boss. Lalo kung first time nyong gagawin to. At dito nga mga boss, kinakabit ko na yung battery para masubukan na natin pagkatapos. At dito naman mga boss, kinabit ko na yung U-box. Ikakabit ko na rin kasi yung upuan. At pagkatapos nga natin ikabit lahat, ito na yung itsura niya ngayon. At kung umabot ka nga hanggang dito, huwag mong kalimutan mag-subscribe para sa mga susunod pa natin na mga upgrades.